Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Robin Idira Ecle Sr., King of all kings, Master Robin Baraculo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Ecleo I. Pizza 18 po ngayon buwan ng Nobyembre 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po sa inyo ang pagpapaliwanag kung paano ba talaga pasukin ang kaharian ng Diyos. Halos napaliwanag ko na po sa inyo lahat na mga explanation kung paano ba talaga solusyonan, malampasan ang paghuhukom na gagawin ng Diyos dito sa lahat ng mga tao sa buong mundo, buhay man at patay. At nasa inyo na po yun kung maniwala man kayo sa akin or hindi. Wala po akong pakialam kung maniwala kayo sa akin or hindi. At least nalaman nyo na kung ano ba talaga ang proseso sa araw na nakatakda ng paghuhukom ng mga buhay at mga patay dito sa buong mundo. Paghukom na gagawin ng General Spiritual Investigator Professor Jimmy B. Limpot. Ngayon, hindi nyo na masisisi ang mga Diyos ninyo. Kahit sino pa ang mga Diyos ninyo. Diyos nyo si Allah, si Jehovah, si El Shaddai, si Muhammad, si Hindu, si Budismo, kahit sino ang Diyos nyo, si Yahweh, si Jesus Christ, o si Panginoong Master Robin, kahit sino pa ang mga Diyos na pinaniwalaan ninyo, alam niyo na kung ano ang proseso ng paghuhukom. Alam niyo na kung ano ang mangyayari sa araw ng paghuhukom. At alam niyo na kung paano ito pananagutan, paano ito sasagutin. Dahil hindi na ako nagkukulang sa inyo. Hindi na ako nagkukulang sa inyo. Kompleto na po ang paliwanag ko sa inyo. At sana kayong mga nag-subscribe, kayong mga nanood sa YouTube channel kong ito, sana naintindihan nyo ang mga paliwanag kong iyo. Dahil yan po ay 100% po ako na makakatulong sa inyo para mahanap nyo ang tamang landas, ang tamang daan patungo sa kaligtasan na inaasam-asam ninyo. Dahil kayo lang po talaga ang makakatulong yan. Kayo lang po ang makakaligtas sa inyong mga sarili. Ngunit, mayroon pong isang tao nagmamalasakit para matutunan nyo kung paano nyo iligtas ang inyong mga sarili. Nagmamalasakit po ako para sa inyo. At sana gagawin nyo yan. Dahil patay po ang lahat ng mga sinasabi kong ito. Patay po ito lahat pag walang gawa. Pag walang aksyon na gagawin ninyo. Kaya ngayon mga kapatid, ituturo ko po sa inyo kung paano ba pasukin ang kaharian ng Diyos. Dahil sa simula't simula mga kapatid, ang lahat ng tao na maliligtas ay dadaan po talaga sa interview ng istriktong General Spiritual Investigator or dadaan po talaga ang mga tao sa interview ng mga Spiritual Investigator. Dadaan po talaga kayo sa mga pagtatatanong namin. At isa ako sa mga magkapagtatanong sa inyo kung ano ba talaga ang mga nalalaman ninyo, ang mga natutunan ninyo sa mga relihiyon, sa mga organisasyon, sa mga asosasyon, sa mga grupo-grupo na pinapasok ninyo. At doon natin malalaman kung ang mga tinuturo ng mga relihiyon ninyo, mga pari ninyo, mga pastor ninyo ay tama ba at totoo? Ay kaya na ba na iligtas ang inyong sarili? Ngayon mga kapatid, nandito na tayo. Na-post ko na po kung lahat ng mga post kong yun ay kayang sagutin ng mga reliyon ninyong mga leader ng mga grupo ninyo, mga asosasyon ninyo ng mga religious groups ninyo. Yun, doon kayo, mananatili kayo sa mga reliyon ninyo, manatili kayo sa mga grupo ninyo, manatili kayo sa mga asosasyon ninyo. Kung ang lahat ng mga post kong ito ay kaya nilang ipaliwanag sa inyo. Oh, manatili kayo dahil doon kayo maliligtas. Ito po ang advice ko sa inyo. Ngunit, kung ang mga sinasabi kong ito ay hindi nyo pa naririnig mula sa kanilang mga bibig, ay naku, magsipag-alisa na kayo dyan. Umalis na kayo dahil wala talaga kayong matatamo na kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po mga kapatid ay dadaan yan sa proseso. Mayroon pong proseso niyan at kailangan mayroon kang alam, mayroon kang natutunan. Dahil pag wala kang alam, wala kang natutunan, kahit pa
isa kang magaling na tao, kahit pa isa kang summa cum laude, o ano pang klaseng tao ka, edukadong tao ka, ikaw pa ang pinakakilalang tao dito sa buong mundo, ganyan pa rin ang dating mo. Impyerno pa rin ang dating mo. Kahit pa ikaw ang pinakamabait, mabuting tao dito sa buong mundo, ganyan pa rin ang dating mo. Bakit? Wala kang abogado, wala kang testigos, wala kang ebidensya patunay na ikaw ay tauhan ng Diyos. Kaya mga kapatid, itong ituturo ko sa inyo ay napakalaking tulong ito para sa inyo. Para mayroon kayong konting giya, mayroon kayong dadaanan, tatahakin na daan, na tama talagang daan, na pupuntahan ninyo, na papasukin ninyo para sa tunay na kaligtasan ng mga kaluluwa ninyo. Nasalaysay ko na po sa inyo na ang Book of Revelation ay isang libro na isinulat ni Apostol Juan noong 33 after death of Jesus Christ. 33 years pagkatapos mamatay si Professor kong si Jesucristo, ay isinulat ni Apostol Juan ang The Book of Revelation o Apokalipsis o sa pahayag o pinadayag sa Bisaya pa. Na isinulat niya doon sa isla ng Patmos. Dahil doon siya itinapon, ikunulong sa isla ng Patmos. Ang isla ng Patmos ay isang kulungan ng mga taong wala ng gamit sa mundo. Isang mga taong punong-puno ng kasalanan, mga taong punong-puno ng karamdaman, mga kapatid. Doon siya ikinulong. At doon niya isinulat ang Book of Revelation na binigay ng Diyos sa kanya sa pamagitan lamang ng isip. Dito lang sa isip ipinasok ang mga salita na inutos ng Diyos sa kanya. At naggawa nga niya yun, sinulat niya yun. At hanggang ngayon mga kapatid ay walang kahit isang pari, pastor o religious leaders na mga grupo ninyo, mga reliyon ninyo na nagpapaliwanag ng The Book of Revelation kung ano ba ang ibig sabihin nito. Dahil ang makapagpaliwanag ng Book of Revelation mga kapatid, kung sino ang nagsulat ng Book of Revelation ay siya ring makapagpaliwanag kung ano ang kahulugan ng Book of Revelation. Kaya ngayon, naipaliwanag ko na muli sa inyo ang Book of Revelation, kung ano ang kahulugan ng Book of Revelation. Naipaliwanag ko na sa inyo dahil ako ang sumulat niya noon at ako din ang nagsulat niyan ngayon. Kaya, revelation ang lahat ng mga post ko. Dahil ito po ang buong katotohanan. Ito po ang buong pagpapaliwanag para sa inyong kaligtasan. Nasabi ko doon na ang kaharian ng Diyos ay 1,500 milya kwadrado. Ganito po yan mga kapatid. Ganito po yan. Ito ang kaharian ng Diyos. Ipalagay na lang natin na ito ang kaharian ng Diyos. 1,500 miles kwadrado. Isulat ko talaga rito para maintindihan nyo. 1,500 milya miles. 1,500 miles. 1,500 miles. 1,500 miles. Yan yun mga kapatid. Yan 1,500 miles kwadrado ang kaharian ng Diyos. So naisalaysay ko na po sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay ang mundo. Ito po ang mundo. 1,500 miles kwadrado. So mula dito hanggang dito 1,500 miles. Mula naman dito hanggang dito 1,500 miles. Mula naman dito hanggang dito 1,500 miles. Mula naman dito hanggang dito 1,500 miles. Ngayon, ang main gate nito mga kapatid, ang main gate ng kaharian ng Diyos ay binabantayan ng 7 angheles. Ang 7 angheles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angheles ang nagbabantay dyan. Nakatayo sila dyan sa main gate. Ang kanilang mga buhok ay mahaba, abot hanggang dito. Abot hanggang dito ang kanilang mga buhok. Mahaba ang kanilang buhok. At para silang mga estatwa na nakatayo, na hindi gumagalaw. Pag may taong lumalapit, hindi sila gumagalaw at nakatayo lamang. Hanggang kung alam mo, kilala mo ang 7 angheles na nagbabantay dito at mabanggit mo ang kanilang pangalan, sila po ay gagalaw, sila po ay kikilos at makipagkamayan sa iyo dahil nakilala mo sila. Yan po ang senaryo mga kapatid.
Ngunit kung hindi mo sila kilala, sila po ay tutukso sa iyo. Kung ang lalaki ay nakalapit na dito sa kaharian ng Diyos, siya ay tutuksuin sa pamagitan na paggalaw, hikap ba, kamot ba, ganyan, ka, paanuhin sa buhok nila. Gawin nyo ng taong iyon na kanyang dakdakmain ang buhok ng angheles na ito, siya ay magiging bato at itapon na naman doon sa labas ng kaharian ng Diyos. Malayong malayo naman at hindi na siya makakabalik pa dito sa main gate ng kaharian ng Diyos. Ang babae naman ay tutuksuin naman nila sa pamagitan ng pagpapagalaw ng kanilang earrings, kanilang aritis dito. At yung babae ay matutukso naman, gagalawin naman nila yung aritis na kumikilos dito. Yung babae ay malulusaw. Malulusaw ang espiritu na babae, malulusaw at dadaloy papalayo sa kaharian ng Diyos. Imbis na sila ay nasa malapit na ng kaharian ng Diyos, imbis sila ay nasa main gate na ng kaharian ng Diyos, dahil natutukso sila sa pito ka mga angheles na nagbantay dito, mawawala na naman ng pag-asa. Pero pag kilala mo ang pangalan ng 7 angheles na nagbabantay dito sa main gate, swerte ka dahil sila po ang makipaghalubilo sa iyo, asikaso sa iyo. Sila po ang nakipag-usap sa iyo at makipagkamayan sila sa iyo. Itong 7 ka mga angheles nagbantay sa main gate of the heaven. Ngayon, ang tanong, sino bang pangalan ng 7 angheles na nagbantay sa main gate of the heaven? Ang pangalan po ng 7 angheles na nagbantay sa main gate of the heaven ay si Clumatum Iracumtum Clumicum Vicnicum Heristum Histum. Ito po ang pangalan ng 7 angheles na nagbantay sa main gate ng kaharian ng Diyos. Sana nakuha niyo ang sinasabi kong ito. Sinabi ko na po sa inyo kung sinong pangalan ng 7 angheles na nagbantay dito sa main gate. Ngayon, ang tanong, ano naman ang susi? Ang susi para mabuksan ang kaharian ng Diyos dahil sila po ay magbigay sa iyo ng daan para buksan mo ang kaharian ng Diyos. Ikaw rin mismo, isa kang espiritu, isa kang kaluluwa, ikaw rin mismo ang magbukas ng kaharian ng Diyos. Ngayon, ano naman ang divine words para buksan ang kaharian ng Diyos? Divine words, master key to open the main gate of the heaven. Hahanapin nyo yan dahil nasabi ko na yan. Nasabi ko na kung ano ang divine words, master key to open the main gate of the heaven. Ngunit, nasa inyo kung ang talas ng iyong pag-iisip, talas ng iyong mga mata ay narinig nyo ba ang sinasabi ko? Dahil nandun na yan sa video post ko. O pinupost ko na po yun. At ito namang ang kaharian ng Diyos ay may 12 pintuan po yan. May 12 pintuan, 1,500 miles kwadrado at may 12 pintuan. Ito po yung 12 kamaangheles na nagbantay sa 12 kapintuan ng Diyos. Ito sa silangan 1, 2, 3, sa silangan 1, 2, 3, sa kasadpan sa west naman 4, 5, 6 sa west, sa north na naman norte 7, 8, 9 at sa south na naman 10, 11, 12. Ito yun mga kapatid ha. Sa silangan, ito palang silangan 1, 2, 3 sa east. Lagyan natin ng marka. East, west, north, saka south. East, west, north, south. Ito mga kapatid ha. Ito na yon. Ito sa east 1, 2, 3, sa west 4, 5, 6, sa north 7, 8, 9 at saka sa south 10, 11, 12. Ito yung 12 kaangheles na nagbantay sa 12 pintuan ng kaharian ng Diyos. At nga ang tanong ngayon mga kapatid, sino bang pangalan ng 12 kaangheles na nagbantay
sa 12 kapintuan ng kaharian ng Diyos. Ang pangalan po ng 12 kaangheles na nagbantay sa 12 kapintuan ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay sina dito sa East ay sina Kuram iyong Yinesim. Dito sa East, ha. So ngayon, alam niyo na kung sino ang nagbantay dito sa East. Nasabi ko na, one time lang. Nasabi ko na, sinong pangalan. Dito naman sa West, Inuwam Bilurim Crisaram. Dito naman sa West, Inuwam Bilurim Crisaram. Nasabi ko na 2 times. So, nasabi ko na dito sa West. At sa North na naman, mga kapatid. Dito naman sa Norte ay si Muim Disam Aratom. Dito naman sa Norte. So, nasabi ko na, ha. Tandaan niyo yan, nasabi ko na. At dito naman sa South ay si Aksum Okram Bikriam. Yun po, mga kapatid. Ang rosaryo po ng asosasyon ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated na binigay ni Panginoong Divine Master Ruben Idira Icleo Sr. na tinuro ni Panginoong King of all Kings Master Ruben Bara Icleo Jr. na itunuro ni Panginoong Divine Grand Master Ruben Madron Icleo I ang siyang mga angheles na nagbantay sa 12 kapintuan ng kaharian ng Diyos. Ang Kuram iyom Yinesim, Inuwam Belorem Crisaram, Muim Disam Aratum, Aksum Okram Bikriam, ay siya pa lang mga angheles na nagbantay sa 12 kapintuan ng kaharian ng Diyos. Ngayon, inirebel ko na po sa inyo, mga kapatid. Ipinahayag ko na po sa inyo. So ano pang rason para hindi ka maligtas? Ikaw na subscribers ng YouTube channel kong ito. Ikaw na nagsisikap manood sa YouTube channel kong ito. Ikaw na gumastos ng halaga na pera para ma-open mo ang YouTube channel kong ito. Ano pang rason mo para hindi ka maligtas? Gayong sinabi ko na sa inyo ang buong katotohanan. Ito po ang buong katotohanan. Wala pong maliligtas. Wala pong sino mang taong maliligtas sa buong mundong ito, buhay man or patay, na hindi alam ang Revised Latin Rosary ng PBBMA, ng Robinian International. So paano kayo ngayon maliligtas? Kayong mga pari, kayong mga pastors, kayong mga nagdala ng grupo dito sa buong mundo na hindi alam ang Revised Latin Rosary. Paano kayo maliligtas? Gayong ang Revised Latin Rosary na binabanggit ay siya pa lang mga angheles na nagbabantay dito sa kaharian ng Diyos. So ngayon, mga kapatid, at least almost complete na po ang mga sinasabi kong ito sa inyo. Kaya hindi niyo na masisisi ang mga reliyon ninyo, mga grupo ninyo, mga Diyos na pinaniniwalaan ninyo. Hindi niyo na yan masisisi. Dahil may isa ng pobre, hindi edukado, ignoranting tauhan ng Diyos na si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr. na nagpapahayag sa inyo ng buong katotohanan. Maniwala man kayo sa akin o hindi, mag-subscribe man kayo sa YouTube channel kong ito o hindi, wala akong pakialam sa inyo. Problema niyo na yan. Hindi ako ang nangailangan sa inyo. Yan ang tunay at totoo. Kayo ang nangailangan sa akin. Kaya, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko o hindi, wala akong pakialam sa inyo. Tapos na po ang papaliwanag kong ito. Almost done na po ang paliwanag kong ito. Kung mayroon man akong video post na ipopost, mga ano na lang yun. Kumbaga mga repair na lang yun. Kumbaga mga ano na lang, mga basta mga pasumbing na lang ba ng mga video post. Dahil almost done na po ang video post ko lahat. Kaya nasa inyo na po kung maniwala kayo sa akin o hindi. Wala akong pakialam. Dahil buhay niyo yan. Karapatan niyo yan. At yung karapatan niyo, gawin niyo. Dahil ginagawa ko na rin ang tungkulin ko na magpaliwanag sa inyo, na mag-rebuild sa inyo, na magpapahayag sa inyo. Dahil ako po ang nagsulat ng The Book of Revelation. Pero hindi ako si Juan na inakala ninyo. Hindi. Ako po si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-subscribe niyo sa YouTube channel kong ito, sa panood niyo sa mga videos ko, sa pag-comments niyo. Maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa mga ginagawa kong ito. Ito po ay para sa inyo. Hindi po ito para sa akin. Hindi po pira ang hangad ko sa video channel kong ito, sa YouTube channel kong ito. Hindi po pira. Dahil hindi ko kailangan ang maraming pira. Kunting pira lang, sapat na. At least makakain, umaga, tanghali, hapunan, okay na yun.
Mga kapatid, maraming salamat. Nagpasalamat ako sa aking Diyos, Divine Master Ruben Miracle Jr., King of all Kings, Master Ruben Miracle Jr., Divine Grand Master Ruben Madron Nicola the First, sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat na nag-subscribe, nanonood sa YouTube channel kong ito. Maraming salamat po at magandang umaga uli sa inyong lahat.